May tanong sa akin. Hello po sir, may tanong po. Ako po ba, makukulong po ba ako nito sir? Ang sakit kasi 3K yung inutang mo, 2,400 na lang dumating sa'yo. Tas, ang bayarin mo ay 3,617. Tas, within 14 days, sana masagot nyo po. Bugok na ola po yung inutangan ko. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung gaano ho katotoo, kung makukulong ho ba tayo, kung meron po tayong hindi nabayaran na utang dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo po is, no, kung makukulong ba kayo, no, kasi meron kayo kanyang nahiram na 3,000, tapos 2,400 na lamang po ang dumating sa inyo, tapos babayaran nyo pa siya ng 3,617, tapos 14 days lamang po. Okay, saan daw po masagot? Yung niya is bugok, no? Ito po yan, no, unahin muna natin yung sa ceiling on interest rate. Okay? Meron ho tayong ceiling on interest rate, inamyendahan po yun. Okay, so dati yan, 15% per month. Okay, ngayon po is 12% per month na lamang po. Kasama po doon yung 6% na nominal interest, meaning 6% na lamang po ang po pwede nilang kunin sa inyo sa processing fee at saka kung ano-anong fee. Okay, dito po kasi lumalabas is 20%. So, sobra na po kagad. Okay? Maliwanag na maliwanag pong sobra kagad. Kasi po, doon sa ceiling on interest rate, 12% lamang po per month. Oh, dito, hindi pa nagsisimula. 20% na kagad yung kinaltas. Oh, tapos, dinagdagan na naman ng 20%, additional 20% na naman. Pagkababayaran nyo within 14 days. Oh, yun ang masakit doon. 14 days lang. Pero, ang kabuuan na interest po na kinukuha sa inyo, okay, o na sinisingil po sa inyo, is 40%. Yung 20% po is yung paunang kaltas sa inyo. Okay, yung sinatawag nila mga processing fee o kung ano-anong fee. And then, pagdating po ng due date ninyo, after 14 days, another 20% na naman po yung idadagdag. So, 40% po ang kabuuan na sinisingil po sa inyo, which is labag po dun sa ceiling on interest rate. Maliwanag po sa ceiling on interest rate, no? Ang effective interest rate po, yung pangkabuuan na interest po sa loob ng isang buwan, meaning 30 days, is 12% po per month. Okay? At ang kalaki po nito is yung 6% na nominal. Okay? So, ibig sabihin po, may 6% na processing fee lang. Yun ang masakit doon. Diba? Tapos, meron niyang penalty ha. Yung penalty po nito is additional 5% per month lamang po. Ito po, sobra-sobra talaga to. Biruin mo, 14 days lamang. 40% mahigit ang inyong magiging interest rate, kabuuan. Sobra-sobra ho yan. Okay? Hindi ho tama yan. Okay, kaya po yung sinasabi nyo dito na makukulong, malabo pa ho sa alketran yan. Ba't ko nasabi? Kasi po, tingnan nyo ha, ang usaping utang po, ha, pagka po meron tayong nahiram at hindi pa lamang po natin nababayaran, usaping civil po ito. It's a civil case. Okay? Wala hong criminal liability rito kasi po, wala namang kayong panluloko o panlilinlang na ginawa. Okay? Kaya ko sinabi yung panluloko at panlilinlang kasi po, yun yung may criminal liability, no, pagdating po sa utang. Ibig sabihin ho noon is estafa. Dito po kasi sa mga bugok at abusadong online lending apps, pag hindi ka nakabayad, estafa daw. Hindi ho, mali ho. Ang pinaparusahan po sa estafa, para maliwanag po ha, yung pong act
ng panluloko at panlilinlang. Hindi po yung hindi kayo nakabayad ng ng utang. Maliwanag po sana ha. Kasi po, yan ho ang laging pinananakot itong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay, kagaya ho yan, makukulong ba kanyo-kanyo? Ano ho bang ginawa nyong krimen? Kasi ho, ang tao po, no, or ang individual, o kahit sino man ho sa atin, no, makukulong ho tayo kung tayo ay gumawa ng krimen. Okay? Pagka po yan tungkol sa utang, meaning, it's either nagpatalbog ka ng cheque, or nilokot nilinlang mo yung hiniraman mo. Diba? Yun, estafa yun. O yun, merong criminal liability yun. So, ibig sabihin, maaari kang makulong pag napatunayan yun. Ano po ba yung halimbawa ng estafa? Ito po yan. For example, nag-a-apply pa lamang kayo ng utang. Diba? Pero, maling impormasyon na ang ibinigay nyo. Okay? Hindi nyo pangalan. Hindi nyo address. Tapos, nag-provide kayo ng mga dinoktor na na mga dokumento. O di kaya, hindi sa inyong mga dokumento. Ayan. Panluloko at panlilin lang yun. Kasi yun, pagka na-approve yun, at nabigyan kayo ng utang, di ba? So, nilokot nilin lang mo siya. Kaya ka nabigyan ng utang doon sa panluloko at panlilin lang na ginawa mo. Yun po yung pinaparusahan ng estafa. Okay? So, ibig sabihin po, kung wala naman kayong ginawang krimen, ay wala hong makukulong. Okay? Protektado po ng batas natin yan. Ito po ha, pag usaping utang po ha, wala pong nakukulong sa utang. Maliwanag po yan sa ating saligang batas. Okay? Pero hindi ko sinasabi sa inyo na porkit protektado po sa batas natin yan, mangungutang tayo, hindi tayo magbabayad. Hindi ho. Mali naman ho yun. Okay? Meron ho tayong obligasyon dun sa hiniraman po natin. Alalahanin ho natin, tayo ang lumapit dyan. Okay? Tayo ang nanghiram sa kanila. So, may obligasyon tayo na bayaran yon. Okay? It's just so happen na napapapunta tayo dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Diba? Na hindi marunong magpautang. At hindi marunong maningil. Kasi kung marunong sila magpautang, wala hong ganitong usapan. Totoo po yan. Kasi tingnan nyo. Doon pa lang sa apps nila, nag-a-apply pa lang kayo, pangalan at cellphone number pa lang ang nailagay nyo, padadalang ka na ng pera. Para saan nyo ipadadala sa'yo? Diba? Kasi yung may batas tayong the Truth in Lending Act. It is a very important law. Kasi po, ayon po sa batas na yon, kailangan fully disclose yung hinihiram nung nangungutang. Kasi hindi po pwede na wala siyang understanding doon. Paano niya ngayon babayaran? Diba? Kung hindi niya alam yung kanyang obligasyon. Di po ba? Ganun lamang naman po kadali intindihin yung batas na yun. Kailangan fully disclose. Okay? Alam niya kung magkano yung na-approve. Alam niya kung magkano i-disburse. Alam niya kung kung gaano interest rate, yung processing fee, ano yung termino, may penalty ba yan? Lahat dapat alam niya. At dapat yun nag-a-agree siya. Hindi po pwedeng hindi. Okay? Kasi po, tignan nyo ha, paano mo malalaman kung kailan ang due date mo? At kung magkano ang babayaran mo kung hindi mo dinisclose doon sa nanghihiram? Di po ba? Ganun lamang ho kadali yun Napakadali yung intindihin ng batas na yun. Napakahirap po sa isang tao na padadalan mo na lamang ng pera na hindi niya naman alam kung para saan yun. Di po ba? Doon ho maraming nababaon sa mga ganong klaseng diskarte. Okay? Kaya po, mag-iingat po kayo pagka kayo'y manghihiram. Okay? Gumawa po tayo ng due diligence natin. Okay? Alamin natin kung rehistrado, diba? Alamin natin kung OLA po yan, alamin natin kung kasama po sa recorded online lending platform. Okay? Alamin po natin kung may certificate of authority. Yung certificate of authority po, ibig sabihin may karapatan na sila magpautang. Pero offline pa lang. Ngayon, kung gusto nila magpautang online, kailangan po meron silang online lending platform. Okay po? Sana po maliwanag tayo doon. Kasi po, sa totoo lang, sumobra dali ang pagpapautang ngayon. Online na lang talaga. ID lang. Diba? Actually, pangalan nga lang, tsaka cellphone number, pautangin ka na Diba? Yun ho ang mahirap ngayon. So,
Kahit ho yung mga mga walang trabaho, no? Plain housewife, plain husband, nag-aaral, nakakapanghiram, no? Actually, mali ho yun eh. Kasi tingnan nyo ha, lahat ho talaga tayo nangangailangan ng pera. Susubok at susubok tayo. Pero itong mga bugo katapusan ng online lending apps, hindi ginagawa ho yung due diligence nila. Diba? Hindi ho lahat ng individual o ng tao na mag-a-apply, i-approvean nila. Di ho ba? Paano kung mapapahamak lo? Tino, walang trabaho, nag-aaral. Diba? Ano ibabayad ho noon? Sige nga. Diba? Yes, nangangailangan siya. Diba? May karapatan naman talaga siya mag-apply eh. Kaya lang, yung lending, dapat ang gumagawa ng due diligence. Kaya nga may 5 C's of credit yan. Okay, o alisin natin yung dalawa. Doon na lang tayo sa character, capacity, and condition lamang. Okay, kasi yung capital and collateral, pang pang mga malakihan na utang yan, mga mortgage na yan. O diba? Sinusunod ba nila yon? Baka nga hindi nila alam yung tatlo na yun eh. O, baka hindi nga nila alam kung ano na pinaka-importante doon sa 3 C's na yun eh, di ba? Yun ho, mahirap dyan sa mga yan. Walang dumadaan sa credit investigation, verification, at evaluation. Talagang sila lahat, papautangin ho talaga nila lahat yan. Yan ho ang mahirap. No? Kaya ho kahit hindi yung mga individual na hindi pa po prepared, napapahamak tuloy. No? Kasi ang pangungutang po hindi para ho sa lahat yan. Okay? Tandaan po natin, hindi ho lahat talaga ginagrant. Okay? Hindi ho porket nangailangan tayo, di ba? Lumapit tayo sa isang kumpanya o sa isang tao, pahihiramin na tayo. Kumbaga, parang obligasyon nila na pahiramin tayo. Hindi ho. Okay? May mga criterias po na sinusunod yan. No? Kaya ho tayo, unang-una, gawin natin yung due diligence natin. Okay? Tapos yung extra due diligence. And syempre po, i-assess muna natin yung sarili natin kung may kakayanan ba tayong magbayad. Kasi baka mamaya, yes, nangangailangan tayo ng pera. Kaya lang, pagdating po ng bayaran, wala naman tayong pagkukunan. So talagang sasakit lang ang mga ulo natin. Okay lang ho sana kung mapupunta kayo dun sa mga maayos magpahiram. Paano ko dyan sa mga buko katabusado online lending apps na yan? Diba? O di napahamak lang po kayo. Diba? Instead na ang problema nyo lamang po is nagipit kayo sa pera, ayan, hindi. Madadagdagan po. No? Madadagdagan ng harassment, ng pangwawalangya, at hindi lang ho yun, madadamay pa yung mga taong walang kinalaman dun sa nahiram. Diba? Kasi kukunin nila yung contact list ninyo, pati yun, idadamay yun. Tatawagan yun. And worse, sisingilin. Diba? At ang masakit nito, baka ma-post pa kayo sa social media na lagi yung ginagawa niya mga bugok na yan. Diba? Ipopost kayo sa lugar po ninyo. Diba? Sa mga groups, yan. Diyan mahilig magpo-post yung mga bugok na yan. Kaya doon po siya nagpadala ng katanungan na to. Wala pong nakukulong sa utang. Okay? Nakasaad po yan sa ating saligang batas. Pero hindi ho ibig sabihin na mangungutang tayo na mangungutang, hindi ho natin babayaran. Okay? Meron ho tayong obligasyon. Now, pagka meron tayong nahiram sa mga yan at hindi pa natin nababayaran, ano tayo makipag-usap? Okay? Kung yan po ay legitimate, registered, makipag-usap tayo, kung meron silang mga payment plan or payment option, i-grab natin. Now, kung yan po illegal, kung magkano po yan na-disburse, yun na lamang po ang bayaran po natin. And hindi ho natatapos doon. I-complain po natin sila. Okay, andyan po SEC, BSP, NPC, NBI, PNP, PAOK, tsaka po ang CICC. Okay? Yan po yung mga sangay ng gobyerno na pwede po nating lapitan. And then, pagka yan po ay na-raid, puntahan po natin at sampaan po natin ng kaukulang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.